Magandang araw mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia. At ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan ay sino at ano po ang dahilan bakit po nagkakaroon ng iba't ibang relihiyon. Ito ay ayon kay Sister Elizabeth Clerigo. Mga kapatid, tandaan po natin, of course, kapag may effect, ito mga kapatid ay may cause. Ano nga ba ang mga kadahilanan? Bakit naglipa ang daming relihiyon, ang daming mga denominasyon, ang daming mga organization, ang daming mga sikta sa ating kapanahunan, mga kapatid? Before anything else, brethren in Christ, how many religions are there in the whole world? Ayon po mga kapatid sa ating pong pagsasaliksik, there are some 4,300 religions in the whole world. Kaya mayroon pong 4,300 religions. Biriin mo, ganun po kadami ang relihiyon sa buong mundo. And then why there are so many religions in the whole world? Bakit po? Ano po ang dahilan? Ano ang sanhi o ano ang cause? Bakit po again naglipa ang maraming relihiyon, denomination, organization, and sekta sa buong mundo? Ang wika po ng Ecclesiastes 3:11 in IB translation, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men, yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. So here, brethren in Christ, He has also set eternity in the hearts of men. Kaya, nanglalangin ang tao, built-in na po na sa puso ng tao, sa isip ng tao, ay para bang may buhay sa kabilang buhay, mga kapatid. Naandun na po yung tinatawag na eternity. Kaya ang tao ay naghahanap, mga kapatid, ng masasamba or naghahanap ng kikilalanin niyang Diyos. At dito po mga kapatid, ito ay napatunayan mga kapatid sa mga pagano sa panahon po nila Pablo, at atin po itong mababasa sa Acts 17:23 Tagalog ang Biblia. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala, yaon ngang inyong sinasamba na hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. So kita nyo po mga kapatid, dito yung mga pagano ay talagang mayroon silang dambana at sumasamba sila. Kaya lang ang naging problema sa isang Diyos na hindi nila kilala. So in other word, brethren in Christ, kahit wala pa hong mga pangangaral, wala pang mga propeta, talagang instinct na po sa puso at isipan ng tao ang sumamba sa Diyos. Kaya lang tulad nga po ng ating inaaral na sa panahon po nila Pablo ay mayroon pong pagano na nakasumpong or nasumpungan na mayroong dambana at sumasamba sa Diyos na hindi kilala, mga kapatid. At ayon po sa 1 Chronicles 16:26 Tagalog ang Biblia, sapagkat lahat ng Diyos ng mga bayan ay mga Diyos-Diyosan. Let me repeat, brethren in Christ, sapagkat lahat ng Diyos ng mga bayan ay mga Diyos-Diyosan, ngunit nilikha ng Panginoon ang mga langit. So here, brethren in Christ, sa bawat bayan sa buong mundo ay mayroon po silang mga Diyos na kinikilala. Kaya lang, alam naman po natin that these are all goddess, brethren in Christ, or gods lang, or Diyos-Diyosan ang wika. But there is only one true God, and that is who created the heavens and the earth. Kaya mga kapatid, panahon pa lang po noon ay talagang mayroon ng bawat bansa, bawat bayan ay may kinikilala na po silang mga Diyos, mga kapatid. And again, ito raw po ay ang wika ay mga
Diyos-Diyosan. So let us look, brethren in Christ, na kung kanina ay meron po tayong 4,300 religions in the whole world, and among 4,300 religions in the whole world, mayroon po tayong tinatawag na 12 major world religions. And these are, brethren in Christ, Taoism, ang founder po nito ay si Lao Tzu. Sa Jainism, ang founder po nito ay si Mahavira. And Shinto, ang founder naman po nito ay si Meiji. Isa po siyang emperor. At ang Baha'i naman, ang founder po nito ay si Baha'u'llah. And of course, sa Zoroastrianism, ay ang founder nito ay si Zarathustra. And then sa Confucianism, of course, ang founder nito ay si Confucius. At sa Judaism, ang founder nito ay si Abraham. At sa Hinduism, wala pong espesipiko, mga kapatid. And Islam, ang founder nito ay si Muhammad. At sa Sikhism, ang founder nito ay si Guru Nanak. At sa Buddhism, ang founder po nito ay si Gautama Buddha. At sa Christianity, ang founder po nito ay si Jesus Christ. Kasi atin pong sinasagot lamang ang katanungan, sino at bakit po nagkaroon ng maraming mga relihiyon. Now, why dumami ang religion? Kasi from sabihin natin true religion, nag-split, nag-divide, tapos nag-scattered, nag-split na naman, nag-divide, nag-scattered, nag-split na naman, nag-divide, nag-scattered. Let us look the division in the Old Testament, of course, of the true religion. Ito po ang wika sa 2 Chronicles 28:25, Tagalog ang Biblia, at sa bawat iba't ibang bayan ng Huda ay gumawa siya ng mga mataas na dako upang pagsunugan ng kamangyan sa mga ibang Diyos at minungkahi sa galit ang Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga magulang. So, brethren in Christ, alam naman po natin mga kapatid na ang Huda ay ito po ay nanggaling sa Israel, brethren in Christ, or kay Jacob. At makikita po natin na may kinikilala po si Jacob, mga kapatid, na Diyos, subalit sila ay nagkaroon ng ibang Diyos at nagtayo sila ng matataas na dako upang pagsunugan ng mga kamangyan. Pagpatuloy po natin, at ito ay pinatunayan ni Apostol Paul sa kanyang epistle sa mga mananampalataya sa Roma o sa mga iglesia na nasa Roma. Mababasa po natin sa Romans 1:21 hanggang 23, Tagalog ang Biblia, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid, at ang mangmang nilang puso ay pinagdilim. Take note, mangmang nilang puso ay pinagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang. Brethren in Christ, at first, kilala nila ang tunay at totoong Diyos. Subalit mga kapatid, dahil sa kanilang kamangmangan, mga kapatid, ang binanggit kanina, at dahil sa kanilang tinatawag na parang sabihin natin pagiging inosente, mga kapatid, walang alam, at pinagdilim ang kanilang puso, ay pinalitan nila ang kaluwalhatian ng tunay at totoong Diyos ng mga larawan na nasisira, tulad ng larawan ng tao, larawan ng ibon, larawan ng mga hayop na may apat na paa, at larawan ng mga hayop na mga nagsisigabang. So dito po nagsimula yung mga Diyos-Diyusan, mga kapatid. And let us now look the division in the New
Testament. Tingnan po natin naman po ang pagkakabahagi sa bagong tipan from the original and true religion, brethren in Christ. Mababasa po natin sa 1 Corinthians 11:19 Tagalog ang Biblia, sapagkat tunay na sa inyo'y, ang wika ni Pablo sa mananampalataya sa Corinto or sa iglesia na nasa Corinto, sapagkat tunay na sa inyo'y mayroong mga hidwang pananampalataya upang yaong mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. So here, brethren in Christ, from Apostolic Church, doon po nagsimula ang hidwang pananampalataya. Pag sinabing hidwang pananampalataya, maling pananampalataya, mga kapatid, or tinatawag natin itong wrong doctrines, brethren in Christ. At nagsimula ito sa totoo at tunay na iglesia, mga kapatid. At dagdag pa po na ni Apostle Peter, mababasa natin sa 2 Peter 2:1 Tagalog ang Biblia, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na mga papasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mangagtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. So here, brethren in Christ, among true church, brethren in Christ, ay naglitawan yung mga bulaang guro na siyang pinagmulan ng mga hidwang pananampalataya, mga kapatid. Kaya dito sila nagsimula sa tunay at tama atin pong ipagpatuloy. Tandaan po natin na itong mga bulaang guro, mga kapatid, ay sila din po ang gumagawa ng sarili nilang ikakapahamak, ang wika po ni Apostle Peter, brethren in Christ. At dagdag pa po natin, bakit po nagkaroon po ng mga hidwang pananampalataya. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid, sa 2 Peter 3:16. Tagalog ang Biblia, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. So here, brethren in Christ, bakit po naglitawan from the Apostolic Church, or yung sabihin natin na tunay at totoong iglesia ng Panginoon, yung mga bulaang guro na mayroon pong mga hidwang pananampalataya, dahil walang mga tiyaga ang mga ito. Kaya ang ginagawa nila, isininsay nila, mga kapatid, yung mga sulat na mahirap unawain. Ibig sabihin, mga kapatid, nagkaroon sila ng mga wrong interpretation. Di ba po, ang lagi natin ipinapalaala na kapag ka mayroon tayong wrong observation, we will come up with wrong interpretation, at kapag ka tayo ay mayroong interpretation, we will come up with wrong application, mga kapatid. Kaya ang ginawa ng mga bulaang guro na ito na walang pagtsatsaga sa pagsasaliksik, mga kapatid, ng banal na kasulatan, ay isininsay nila, iniligaw nila, inilihis nila, iminali nila ang tamang interpretasyon ng kasulatan. Kaya doon nga po lumabas ang mga hidwang pananampalataya o maling mga doktrina. Dagdag pa po natin sa 2 Timothy 4:3 and 4 Tagalog ang Biblia, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi
pagkakaroon nila ng kati ng tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. See? Mga kapatid, humanap sila ng guro in which suitable sa kanilang panlasa, sa kanilang pakiramdam, sa kanilang mga pakinig na mga katuruan. At ang wika, mga kapatid, ay inhiwalay ang katotohanan. Ano daw yung katotohanan? Ito po ang tinatawag na magaling na aral at ibinaling sa mga katha. Mga creation, mga assumption, mga presumption, so on and so forth, brethren in Christ. Kaya itong mga humiwalay mula sa totoong church, brethren in Christ, ito po yung mga ayaw ng magagaling na aral, ayaw nila ng katotohanan. Gusto nila yung comfortably sila, yung suitable nga sa kanilang pakinig, sa kanilang pakiramdam, sa kanilang panlasa, so on and so forth, brethren in Christ. At what happened? Ito naman po ang sabi ng Romans 16:17, Tagalog ang Biblia. Ngayon, ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Kita nyo po, mga kapatid, after twisting the scripture, nagkaroon ng mga bulaang guro at nagkaroon ng mga hidwang pananampalataya at nagkaroon ng mga katuruan in which para bang masarap pakinggan doon sa ayon ng mga magagaling na aral o katotohanan. At ito na nga po, mga kapatid, ang pagsisimula ng pagkakabahabahagi, division or split mula, mga kapatid, sa tunay at totoong iglesia. And what happened next sa 1 John 2:18 hanggang 19, Tagalog ang Biblia, mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo, kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sila'y nangagsilabas sa atin. Let me repeat. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. See? Brethren in Christ, kung atin pong masusundan ang senaryo, ay maliwanag, mga kapatid, na mula ito sa pagsinsay ng banal na kasulatan ay nagkaroon ng mga bulaang guro, at dahil isinisinsay nila ang kasulatan, nagkaroon sila ng mga hidwang pananampalataya, maling aral, mga kapatid. At of course, dahil mayroon na silang mga maling aral, opposed na sila sa katotohanan, nagkakaroon ngayon ng division. At ang ginawa nila, dahil nagkaroon ng division, lumabas sila, mga kapatid. At of course, umalis sila. Doon na nga po ang tinatawag nating split. At what happened next? Ang sabi po ng Romans 10:3, Tagalog ang Biblia, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Let me emphasize, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. See, brethren in Christ, because nagiging kati sa kanilang tainga ang katotohanan, ibinaling nila sa mga katha, mga kapatid, na siyang hidwang pananampalataya o hidwang katuruan, ayaw nilang pasakop sa katuwiran. At ang ginawa nila, mga kapatid, ay nagsumikap sila na maitayo ang kanilang sariling kanila, mga kapatid. See, kita nyo po, from the true church, brethren in Christ, doon nagsimula, mga kapatid, ang mga bulaang guro na mayroong hidwang pananampalataya at
maling katuruan dahil isininsay nila ang banal na kasulatan, mga kapatid, at gumawa sila ng mga kathang, mga doktrina, katuruan at mga sabihin natin mga kapatid aral, at dahil nga ito ay opos na sa katotohanan, mga kapatid, nagkakaroon ng divisions. At nang magkaroon na ng division among the true church, lumabas sila. At nang lumabas sila, nagtayo sila ngayon ng sarili nilang mga kapatid kanila. Kaya mga kapatid, after having ng mga religions, ay mga kapatid ay nagkaroon po ng mga denominations. Itong mga denominations, brethren in Christ, ito po ay galing sa, of course, brethren in Christ, sa Catholicism. At kaya nga tinawag na mga Protestant, na andyan po yung Lutheran, na dating Anglican, na andyan ang Episcopalian, na andyan ang Presbyterian, na andyan ang Wesleyan, na ngayon ay kilalang Methodist, na andyan po yung Baptist, na dating Anabaptist, na andyan ang Pentecostal, Evangelical, Charismatic, Full Gospel, Born Again. At ito mga kapatid na mga denomination ay hindi po natin ito kaaway. Ito po ay katulad natin sa pananampalataya, even though mayroon lang mga minor doctrines na pagkakaiba, but in major doctrine ay nagkakaisa naman po mga kapatid. And after having denominations, na ito nga po ang tinatawag natin ng mga Protestant churches kasi galing po ito sa Catholicism through Martin Luther King, mga kapatid, ay lumabas po naman dito ang tinatawag natin na mga organizations. At what are some of the organizations? Naandyan yung Assemblies of God, kilalang AG. Naandyan ang Church of God, kilalang COG. Naandyan ang Church of God in Christ, yung COGIC. Naandyan ang First Square. Naandyan ang Jesus is Lord Church Worldwide or kilalang GIL. Naandyan ang Calvary Church. Naandyan ang Church of the Nazarene. Naandyan ang Christ Commission Fellowship, yung CCF. Naandyan ang United Christian Churches in the Philippines, yung UCCP. Naandyan naman ang Philippine Council of Evangelical Churches, yung PCEC, so on at so forth, brethren in Christ. At these are, brethren, ay nanggaling po ito sa mga denominations at nag-create sila ng tinatawag natin na mga organizations. Ito mga nabanggit po natin mga kapatid, is hindi po ito mga kapatid mga mali. Ito po ay mga nasa katotohanan dahil again, kasama po dito ito sa mga denominations na ayon sa Biblia, mga kapatid. And having the organizations, dahil nagkaroon na naman mga kapatid ng mga maling aral, nagkaroon na naman ng ganitong paniniwala na taliwas doon sa paniniwala na kanyang dating pinaniniwalaan, ang gagawin na naman, magdi-divide na naman, mag-i-split na naman at magtatayo na naman ang kanilang mga sariling simbahan. At ito na nga po ang tinatawag natin mga kapatid na mga sekta, na dito nagmula yung mga cultic group. Tulad po mga kapatid ng Church of God International na founded by Eliseo Soriano. Naandyan ang Iglesia ni Cristo, founded ni Felix Manalo. Naandyan ang Jehovah's Witnesses, founded ni Charles Taze Russell. Naandyan naman po ang Latter-day Saints, na founded ni Joseph Smith. Naandyan ang Seventh-day Adventist na founded ni Ellen G. White. Naandyan ang Kingdom of Jesus Christ na founded ni Apollo Kibuloy. Naandyan naman ang Jesus Our Shield na founded ni Renato D. Carillo. Naandyan naman ang Oneness Pentecostalism na ito po ay founded ni Frank A. Ward. At naandyan po yung Fourth Watch na founded ni Arsenio T. Ferriol. At naandyan naman po ang Jesus Miracle Crusade na founded ni Will D. E. Almeida. At ito nga po mga kapatid ay galing po ito sa mga
denominations, brethren in Christ. Ang ilan sa kanila ay nanggaling sa Baptist, ang iba ay nanggaling sa Pentecostal, ang iba ay nanggaling sa Presbyterian, ang iba ay nanggaling sa Methodist, ang iba ay galing sa ano paman, mga kapatid. At nag-create sila ng kanilang sariling church dahil nakabuo sila ng kanilang sariling doktrina, mga kapatid. Kaya ang tawag ng ating Panginoon, mga kapatid, sa mga nagtayo ng kanilang sariling simbahan sa pamamagitan ng kanilang sariling aral, katuruan at doktrina, mga kapatid, sila ay tinawag ng ating Panginoon na mga bulag na taga-akay. Ating mababasa ito sa Luke 6:39 Tagalog ang Biblia, at sinabi naman niya sa kanila ang isang talinghaga, mangyayari bagang umakay ang bulag sa bulag, di baga sila mga bubulid kapwa sa hukay? So kita nyo po, mga kapatid, hindi pwede na ang bulag sa katotohanan ay aakay din sa bulag din sa katotohanan, kapwa sila mapapahamak. At dagdag pa po, mga kapatid, sa Matthew 15:14, pabayaan ninyo sila. Ang wika ng ating Panginoong Hesus, sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. So, mga kapatid, let us be aware and let us be careful, dahil hindi lahat ng mga founder ng mga church ay sila po ay tunay at totoo. Kailangan mapagsuri tayo, mapagsaliksik tayo kung which of which. At tulad ng sinasabi po natin, ako po, mga kapatid, I don't want to spend my time here of being born again kung nakita ko ang born again na malayo sa katotohanan. Dahil among religions, makikita po natin na ang born again Christian ang malapit-lapit sa katotohanan, mga kapatid. That's why, bakit dumami ang mga relihiyon, organizations, ang mga denominations, ang mga sekta, mga kapatid, it's because of different beliefs, practices, and doctrines. Let me emphasize, it's because of different beliefs, practices, and doctrines, brethren in Christ. And I hope that I answered the question, sino at ano po ang dahilan? Bakit po nagkakaroon ng iba't ibang relihiyon ayon kay Sister Elizabeth Clerigo? Our answer is, it's because of different beliefs, practices, and doctrines, brethren in Christ. At kung tayo po ay may clarifying question, follow-up questions, or any questions, brethren in Christ, ay wag po kayong mag-atubili. Don't hesitate to comment your questions. Para sa mga susunod nating pagtatalakay ay bibigyan po natin ng kasagutan anuman ang inyong magiging katanungan hinggil sa banal na kasulatan. Mga kapatid, thank you for your time, thank you for listening, and thank you po for watching. God bless us all.